Sa likod ng bawat ngiti, may lihim na tinatago. Dito sa John's Secret Files, ilalantad natin ang mga kwentong bawal, mapusok at puno ng pagnanasa. Mga sikreto ng buhay na hindi kailanman aaminin ng may-ari. Ako si John at ito ang mga lihim na hindi mo inaakalang totoo. Pero nangyari, tahimik ang gabi, maingay ang pintig. Ako si Rico, 27 taong gulang, freelance graphic artist. Tahimik ang buhay ko, o at least gusto kong maniwala na tahimik ito. Lumipat ako sa isang boarding house sa Maynila dahil malapit ito sa bagong client ko. 2 palapag lang ang bahay, may kanya-kanyang kwarto, pero iisang CR at kusina. Dito ko siya unang nakita. Jasmine, kwarto 3, katapat ng akin. Maputi, mahaba ang buhok, palaging naka-hoodie at pajama kapag nasa labas ng kwarto. Pero sa gabi, kapag akala mong lahat ay tulog na, nag-iiba ang mundo. Una kong narinig yon nung pangatlong gabi ko pa lang. Mahinang pag-ungol, mabilis na tunog ng kama, may halong hingal, may ungol na pilit pinipigilan. Akala ko guni-guni lang, hanggang sa mas naging malinaw, mas naging matalas, at mas naging nakakagambala, at mas madalas, nag-iisa lang daw si Jasmine sa kwarto. Kinabukasan, nagkita kami sa kusina. Naka-shirt lang siya na oversized at hindi ko maiwasang mapatingin sa hita niyang hindi man lang tinatakpan ng shorts. "Uy, good morning!" Pati niya, sabay ngiting parang walang nangyari. "Maaga ka yata nagising?" Tanong ko. "Hindi naman, ikaw nga eh. Late ka siguro, natulog kagabi." Ngumiti siya, pero yung ngiti niya parang may alam. Doon ko naramdaman ang simula ng tensyon. Hindi ko alam kung ako ba ang naiilang o siya ang sadyang nang aakit, tahimik, mapanganib at hindi ko kayang iwasan. Ilang araw na rin akong nagigising ng puyat. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil kay Jasmine. Gabi-gabi, sinasadya ko ng hindi magsuot ng headphones. Gusto kong marinig ang mga tunog mula sa kabilang kwarto. Sa bawat galaw ng kama, sa bawat impit na ungol na pilit pinipigilan, parang sinasadyang marinig ko. Pero ang mas nakakabaliw, parang alam niyang nakikinig ako. Isang gabi, habang inaayos ko ang tablet sa kama, may kumatok. Tok, tok. Binuksan ko. Si Jasmine. "May extra ka bang kape?" Tanong niya. Naka-spaghetti strap na maluwag at pajama lang. "Oo, teka lang," sagot ko. Pinilit na huwag mapatitig. Pagbalik ko, hindi na siya nasa pinto. Nasa loob na ng kwarto ko. Umupo sa gilid ng kama. Nag-aabang. "Hindi ka ba natatakot dito?" Tanong niya. "Saan?" "Sa mga gabi. Sa tunog. Sa mga sikreto." Napangiti siya nang mapansin ang reaksyon ko. "Naririnig mo, di ba?" Bulong niya. "Huwag kang mag-alala. Minsan, sinasadya ko talagang huwag isarado ang bintana. Hindi ko alam kung nalalamig ako sa kaba o umiinit sa naririnig." "Jasmine, gusto kong magsalita, pero pinutol niya. Walang ibang dapat makaalam. Tayong dalawa lang." Saka siya tumayo, lumapit sa akin, at ibinulong sa tenga ko ang mga salitang tuluyang nagbura ng lahat ng limitasyon. "Alam mo bang minsan, mas masarap kapag alam mong may nakikinig?" Pagkatapos ng gabing yon, nagbago na ang lahat. Hindi na lang ako nakikinig sa kabilang kwarto. Inaabangan ko na ang mga senyas. Minsan, ibinubukas niya ang kurtina. Minsan, tinatanggal niya ang ilaw pero iniiwan ng maliit na night lamp na may kulay pulang liwanag. Isang gabi, nagkatinginan kami mula sa bukas naming mga bintana. Wala nang hiya, wala nang pagtatago. Ilang minuto lang, narinig ko ulit ang mahihinang kaluskos, ungol, halinghing. Pero ngayon, hindi na ako lang ang nakikinig. Tumayo ako. Tahimik kong binuksan ang pinto ng kwarto ko. Nandun siya, nasa hallway. Naghihintay. Walang usap, walang tanong. Pumasok kami sa loob ng kwarto niya. Doon, sa kwartong gabi-gabi kong pinapakinggan. Amoy ng pabango niya,
init ng balat niya. At ang ungol na dati kong naririnig lang, ngayon ay ako na ang dahilan. Sa bawat halik, sa bawat galaw, sa bawat sandaling wala kaming pakialam sa mundo. Unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng pagiging kapitbahay at pagiging lihim na kasalanan. Hindi namin pinag-usapan, hindi kami naging kami. Pero sa tuwing gagabi, alam naming may isa't isa sa loob ng bahay na yon. Walang label, walang pangako, pero malinaw ang tukso. At tuwing may bagong border na darating, ang tanong ko lang palagi, sino na naman ang makakarinig sa amin sa gabing ito? Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero tandaan mo, sa bawat sulok ng katahimikan, may lihim na gustong sumabog. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod, mas mainit, mas mapanganib, at mas palihim. Ako si John at ito ang iyong secret file.